Libu-libong customer ng Meralco nawala ng kuryente dahil sa bagyong Aghon. Magye-yellow alert din sa Luzon Grid ngayong gabi. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na magye-yellow alert ang Luzon Grid ngayong gabi. Ayon sa NGCP, hindi raw sapat ang kuryenteng nalilikha ng mga planta para tugunan ng demand kasabay pa ng pananalasa ng bagyong Aghon. May mga power outage dahil sa bagyo. Sa mga customer ng Meralco, hindi bababa sa 350,000 customers ang apektado, partikular sa Quezon, Laguna, ilang bahagi ng Batangas, Rizal at Metro Manila. Kumakalap pa ng detalye ang Meralco sa posibleng pinagmulan ng power outages. It's actually scattered. Walang malawakang outage sa Metro Manila dahil sa bagyo. Yung mga reported interruptions kagabi ay mga isolated incidents that are caused by different factors tulad ng trippings. Patuloy ang pagsasaayos ng mga tauhan ng Meralco sa mga lugar na apektado ng power outage. Bagamat may ilang lugar na pansamantala munang itinigil ang restoration work hanggang humupa ang malakas na hangin. Sakaling mawala ng kuryente sa inyong lugar, makipag-ugnayan sa Meralco sa pamamagitan ng social media sa Facebook at X. Payo ng Meralco para iwas sakuna sa baha, siguraduhing patay ang circuit breaker, tanggalin sa saksakan ng appliance at bombilya hanggat maaari. Patingnan din sa licensed electrician ang mga nabasang gamit, kawad at circuit breaker bago gamitin. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng issue sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Guo, ibinigay na ng COMELEC ang mga hinihinging papeles ng Office of the Solicitor General tungkol sa alkalde. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakapagsumiti na ang Commission on Elections o COMELEC sa Office of the Solicitor General ng mga dokumento kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, kasama sa mga isinumite nila ang Certificate of Candidacy at SOSE o Statement of Contributions and Expenditures ng alkalde. These are public documents and therefore kami po ay obligado na i-provide dyan sa isang ahensya ng pamahalaan, lalo pa na ang purpose ay mag-file ng necessary case. Nauna nang sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na kumakalap na ng impormasyon ng opisina niya ukol kay Guo. Sa ilalim ng batas, OSG lang ang pwedeng maghain ng quo warranto petition laban kay Guo. Pwedeng questionin yung eligibility. Tatandaan po ng lahat, kapag ang pinag-uusapan ay residency at citizenship, ito po ay continuing qualification. Ibig sabihin, kung ikaw ay nung tumakbo, Filipino ka, tapos nung nanunungkulan ka na, hindi ka na Filipino, pwede kang tanggalin anytime. Kinuna namin ng pahayag si Guevara pero wala pa siyang tugon. Nang tanungin naman ang COMELEC kung pwede pang tumakbo ulit sa eleksyon si Guo. Sa mga kandidato na sa palagay nila medyo may duda sa kanilang mga qualification, better na wag na lang mag-file. Yung mga iba pang kandidato at kung sakali naman na gusto nilang masettle, okay lang din na mag-file ng candidacy kasi para once and for all, masettle yung issue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinapos ng Perpetual Altas at Benilde Lady Blazers ang NCAA Season 99 Volleyball Tournament kanina. Sa Game 2 ng Finals, pinataob ng Perpetual Altas ang IAC General sa men's volleyball. Nagibabaw naman ang galing ng Benilde Lady Blazers kontra Letran Lady Knights sa women's volleyball. Ito na ang ikalabing-apat na beses na nagkampiyon ang Perpetual Altas na may 4-feet championship title sa men's volleyball. Van wasak sa pagbangga sa bulldozer at barangay captain na galing sa meeting patay sa disgrasya. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. 27 anyos na rider sugatan matapos mabangga ng SUV sa Lipa, Batangas. Papaliko na sa kanilang bahay ang biktimang bumili lang ng pagkain ng maganapang aksidente. Tumalsik at nagpaikot-ikot pa ang biktima pero hindi siya hinintuan ng nakabangga. Tinutugis pa ang tumakas na SUV driver. Kapitan ng barangay patay ng masalpok ng pick-up ang sinasakyang motorsiklo sa Pasakaw, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, sinakop ng pick-up ang linya ng biktimang umangkas noon sa motorsiklo. Sugatan ng driver na kasama ng kapitan. Kinukuhanan pa ng panig ang driver ng pick-up na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. 8 sakay ng jeep sugatan ng dumiretso ang kanilang sinasakyan sa damuhan sa Milaor, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, patungong bayan ng San Fernando ang mga biktima.
Aminado ang driver ng jeep na nakainom siya at hindi napansin ang gutter ng kalsada kaya sila na aksidente. Tiniketa ng pulisya ang driver dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Sa Milaor, Camarines Sur pa rin, isang van ang nawasak matapos bumangga sa isang bulldozer. Ayon sa driver ng van, iniwasan niya ang isang kasalubong na van pero bigla siyang nawala ng preno kaya sumalpok. Walang nasaktan sa 6 na sakay ng van. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng masamang panahon, itinuloy ang pag-arangkada ng Move Manila Car Free Sunday sa bahagi ng Rojas Boulevard. Dumagsa mga nagja-jogging at nagbibisikleta kanina. Meron ding ibang fitness activities gaya ng Zumba. Car-free zone ang Padre Burgos Circle hanggang Quirino Avenue mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Gagawin na yan tuwing linggo. Alinsunod sa Ordinance Number 9047 na target na mabawasan ng polusyon at maging mas malusog ang mga residente sa lungsod. Overflowing kilig ang hatid ng South Korean actor na si An Bo-hyun sa kanyang fan meeting kagabi. Mabuhay. Ako po si An Bo-hyun. Game na nakipagkwentuhan at nakipaglaro ang aktor sa kanyang Pinoy fans na niyakapan niya on stage. Walang patid naman ang tili ng fans lalo na nang kantahan sila ni Bo-hyun. Nagpapasalamat daw siya na kahit umulan ay nagpunta pa rin ang kanyang fans. Sabi ni Bo-hyun, gusto niyang bumalik dito sa Pilipinas para magbakasyon at makita muli ang kanyang fans. Ilan daw sa mga gusto niyang puntahan ay Boracay, Cebu o Palawan. Siguradong hindi ka mabuburyong at magugutom pa sa biyahe kung mabubok mo ang bida nating TNVS driver ngayong gabi. May pa-ekstrang paandar kasi siya para sa kanyang mga pasahero. Kung ano yan, watch this. Kung maipit ka sa traffic at sumakit ang bulsa sa mahalang petrolyo, sabayan pa ng init ng ulo sa gitna ng matinding init. Nakaka-bad vibes talaga. Pero ang TNVS driver na si John Michael Melo, good vibes ang paandar. Ang kanyang pampa-GV, mga freebie. Nagugulat nga raw ang kanyang mga naisasakay at napapatanong. Ay, may tindahan ka kuya. Ay, sorry po ma'am, sir. Hindi po yung tindahan. Isa po yung freebies para sa inyo po. Yan, pasasalamat po po. Yun lagi ko po sinasabi. May pa-snacks, drinks, at hindi ka maiinip sa biyahe pa dahil meron ding pa-wifi, pa-film showing, at pa-karaoke. Alam mo naman sa ating Pilipinas, traffic talaga. So parang nagkaroon ako ng idea na parang ganyan na malibang sila. Kung mahilo, may gamot din dyan. Lahat ng ito, all in at all free. Talagang ang he went the extra mile. At ang kanyang good deed, puring-puri ng netizens. Sabi ni John Michael, ang lahat ng ito ay naging posible dahil na rin sa kanyang mga parokyano. Kamakailan lang, swerteng naibok ng inyong lingkod si Kuya Driver. Hindi ko naman po akalain. On the spot may sasakay kong isang newscaster. Pero hinalo ko pa rin siya kasi yun po yung gawain ko po talaga. Kaya naman kuya, ang aming rating sa'yo, 5 out of 5. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Anong freebie mo? Kailangan masakyan natin si Kuya. Oo nga, para sa freebies. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.